Welcome to K-Catalog. KIP Level 2 Unit 6 textbook. Nasa marahagi or speaking part tayo. Number 1, 친구에게 안 좋은 일이 생겼어요. So, yung kaibigan mo daw ay may hindi magandang pangyayaring naganap. Ibig sabihin, may pinagdadaanan siya. 다음과 같이 이야기해보세요. So, yung conversation daw natin, tingnan natin and discuss natin. So, una, yung number 1 dito sa baba, siya yung ginamit dito sa conversation. 아버지께서 몸이 안 좋으셔서 병원에 계시다. So, si 계시다 naging 아버지께서 몸이 안 좋으셔서 병원에 계세요. So, tinransform lang siya to present form. So, si 계시다 naging 계세요. And then, 걱정되다. So, si 걱정되다 ay naging 걱정되겠어요. So, dinagdagan lang ng get na grammar. Tapos, ayo-oyo form din. So, 되겠어요. And then, 아버지를 보다, naging 아버지를 보고 싶어요. So, si 보다, nilagyan ng go 싶다 na grammar. And si go 싶다 ay nag-end din sa present form. So, ayo-oyo 해요. 보고 싶어요. So, basahin natin yung conversation. Si Anais at si Angela ay nag-uusap. Sabi ni Anais, 안젤라 씨, 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋네요. 아버지께서 몸이 안 좋으셔서 병원에 계세요. 정말요? 많이 걱정되겠어요. 네, 이런 일이 있을 땐 정말 슬퍼요. 빨리 고향에 가서 아버지를 보고 싶어요. Ayan, so ano yung sabi sa usapan nila? Nagtanong si Anais, no, Angela, anong meron? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. So, tiningnan niya yung mukha ni Angela and nakita niya na wala sa mood, no? Hindi maganda yung niya, aura. Sagot si Angela, hindi kasi maganda ang pakiramdam or may masakit kasi kay Papa kaya nasa ospital siya. Sagot si Anais, ganoon? Or talaga? Naku, nakakapag-alala naman yan. So, yun yung interpretation. Sagot ulit si Angela, oo nga kapag may mga ganitong pangyayari, talaga namang nakakalungkot. So, yung dito, gusto ko nang umuwi at makita ang papa ko. Yan yung sabi ni Angela. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin yung mga nasa taas ng number 2 naman. 제일 친한 친구가 고향으로 돌아갔다. So, ito magiging 돌아갔어요. Okay, so dahil nakagat, ibig sabihin, naka-past tense na siya dito, dadagdagan mo na lang ng ayo-oyo yung 갔다. So, dito, 돌아갔어요. Okay, so ibig sabihin, naging past tense na siya. Dito, kanina, present tense. Pero dito, dahil 돌아갔다 siya, past tense na siya. Pero kung 돌아가다, so pwede lang natin gawing 돌아가요. Pero, 돌아갔다 siya. So, 돌아갔어요. Next, 외롭다. So, si 외롭다, dadagyan natin ng 깼어요 na grammar. 외롭겠어요. And then, 친구를 만나다, magiging 만나고 싶어요. Okay? So, try natin. So, same lang yung sasabihin ni Anais. Si Angela, mapapalitan na magiging, dito natin sulat. 제일 친한 친구가 고향으로 돌아갔어요. So, ano ba ibig sabihin yan? Yung pinaka best friend, kumbaga 제일 친한, pinaka-close niyang kaibigan, ay umuwi na daw sa lugar nila. Tapos, 외롭다. So, yung 걱정되겠어요 dito magiging 외롭겠어요. Ayusin natin. 외롭겠어요. Ang hirap magsulat pag maliit. 겠어요. Anyway, I'm sure na maintindihan nyo na yan. 외롭겠어요. Next, yung dito, yung 아버지를 보고 싶어요, magiging
친구를 만나고 싶어요. Okay, so try nating basahin this time ng may iba na yung sagot, yung number 2 na. So again, sabi ni Anais, Angela 씨, 무슨 일 있어요? 얼굴이 안 좋네요. Sasagot ni Angela this time, 제일 친한 친구가 고향으로 돌아갔어요. Anais, 정말요? 많이 외롭겠어요. 네, 이런 일이 있을 땐 정말 슬퍼요. 빨리 고향에 가서 친구를 만나고 싶어요. Yan. So, yan yung ating speaking. For number 2, 친구의 얼굴을 보고 서로 기분을 이야기해보세요. So, tingnan mo daw yung mukha ng iyong kaibigan at pag-usapan niyo daw yung inyong mga nararamdaman. Okay? Yung nararamdaman ng bawat isa. So, example, silang dalawa nag-uusap. Sabi ni Jason, 얼굴이 안 좋아요. 무슨 일 있어요? Sabi niya, mukhang wala ka sa mood ah. Mukhang hindi maganda yung pakiramdam mo. So, yun yung pinakagusto niya sabihin. Not literally na, oy, hindi maganda yung mukha mo. Ayan, di ba? Para nakakatawa siya. So, 무슨 일 있어요? Anong meron? Tapos, kausap niya sumagot, 지갑을 잃어버렸어요. 그래서 짜증나요. Ano yung 잃어버렸다? 잃어버리다 or 잃어버렸다 in past tense ay nawala or you lost something. Okay? 그래서 짜증나요. Ano yung 짜증나요? Annoyed. Okay? Iinis ka or you are irritated. Irritable ka. Siyempre, nawala yung ano mo yung pitaka mo. Wala ka ng pera, wala pa yung mga ID, talagang nakakainis talaga yon. Okay, now try natin gumawa. So, for example, same yung question. 얼굴이 안 좋아요. 무슨 일 있어요? So, for another example lang naman, kunyari, aga-aga nasermonan ka ng iyong mama, kaya ikaw ay irritable. So, pwede mong isagot sa kaibigan mo, kunwari yung kausap mo, sabi mo, 아침에 엄마가 잔소리를 많이 했어요. Aga-aga, 'di ba? So, itong umaga si mama, ang daming sermon. Yan. 그래서, kaya naman, irritable ako, 짜증나요. Yan, pwede yan. Okay, so paano naman kung halimbawa, maganda naman yung mood mo? Okay, so, paano naman yung question pag ganon? Pwedeng, 얼굴이 좋아. Good. Tapos, 보여요. Okay, looks good yung mukha mo or yung aura mo. You looks like you're in good mood. Parang ganun yung question mo, yung sinabi mo dyan. 얼굴이 좋아 보여요. 무슨 일 있어요? So, same lang pagdating dun sa anong meron. Yan. 무슨 일 있어요? So, dito naman, positive naman yung sagot natin. Okay? So, kunwari, pumasa ka sa exam, kaya masaya ka. So, 시험을 합격했어요. 그래서 기뻐요. Yan. Ay, pumasa ako sa exam, kaya naman ang saya ko. Okay? So, yan. Now, punta tayo sa listening. 구천 씨와 선생님이 이야기해요. Nag-uusap daw si Kuchon at si teacher. Pakinggan natin yung conversation nila para masagot yung questions. Puntahan muna natin yung questions 1 and 2. 구천 씨는 다음 주 수업에 왜 못 와요? Bakit daw hindi makakarating sa klase next week si Kuchon? Number 2. 구천 씨는 요즘 기분이 어때요? Kamusta daw ang pakiramdam ni Kuchon these days? So, pakinggan natin. 듣기. 고천 씨와 선생님이 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 선생님, 저 다음 주 수업에 못 와요. 왜요? 무슨 일 있어요? 다음 주에
새 아파트로 이사를 가요. 이제 저희 집이 생겼어요. 와, 축하해요, 고천 씨. 정말 좋겠어요. 네, 너무 기뻐요. 돈을 모을 때는 진짜 힘들었어요. 하지만 요즘은 너무 좋아서 잠이 안 와요. 정말 고생했어요. 이사 잘하세요. Ayan. So, ito yung mga na-note natin. So, may isa pa siyang binanggit na emotion or feeling, no? Sabi niya, 돈을 모을 땐, nung nag-iipon daw ng pera, no? 너무 힘들었어요. Sobrang nahirapan daw sila. Pero, 요즘 너무 좋아서 잠이 안 와요. These days daw, so sobrang saya niya, or sobrang ganda ng pakiramdam ay hindi na siya makatulog. Bakit nga ba? Kasi nga, lilipat na sila, no, sa bagong apartment. Tapos may sinabi pa siya na, "우리 집 생겼어요." So nagkaroon na daw sila ng bahay. So baka nung una, renting lang sila, no. So this time may sarili na silang bahay. O, 'di ba masaya talaga 'yon. Okay? So try natin. Number 1, 고춘 씨는 다음 주 수업에 왜 못 와요? So ito yung sagot natin. 새 아파트로 이사를 가요. yan. 새 아파트로 이사를 가요. Yan. Tapos, number 2, 고천 씨는 요즘 기분이 어때요? So, ano yung sabi niya? Sobrang saya niya, no? Sa sobrang saya niya nga, hindi na siya makatulog. So, 너무 기뻐요. Okay, so that's for listening. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.